Bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Sakit ng tiyan, hilab, at pangangasim? Baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Mag-Kremel S tab agad para ginhawa mula sa hyperacidity at sakit ng tiyan na kasama nito. Basta hyperacidity, mag-Kremel S tablet agad. Unilab yan. Aluminum hydroxide plus magnesium hydroxide plus simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Kremel S, aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone, Kremel S. Hyperbilis, bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. GV 99.9 Your good vibes. DJ Frankie. You are currently listening pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. Ako po si DJ Frankie at you're currently tuned in sa programang Good Vibes Morning at naka-live po tayo ngayon sa aming official Facebook page na GV 99.9 FM. At kung gusto mo makijump in sa aming mga discussion ni DJ Joey Boy today, which is kasama natin siya today, at marami tayong pag-uusapan mga ka-vibes at maraming dapat pag-uusapan at marami ka rin gusto. Marami kang dapat malaman this morning. Kaya naman sa ating mga ka-vibes naka-tune in din ay sali lang kayo sa ating diskusyonan. Ang aming numero 0926-079-8708 at pwede ka rin mag-message sa aming official Facebook page na GV 99.9 FM. At eto na, DJ Joey Boy, Good Vibes Morning sa'yo. Good vibes morning, DJ Frankie at sa ating mga ka-vibes. Magandang morning po sa inyo. Talagang napakaganda ng sikat ng araw at saka webisan nga pala din sa Batangas City today, DJ Frankie. Ayan, good morning mga ka-vibes natin sa bagong palengke dyan sa Webesan. Yes, happy Webesan po sa bagong palengke ng Batangas City at sa mga kaibigan natin dyan sa palengke sa City Public Market, sa Luma at bagong palengke ng Batangas City at kung saan-saan pang sulok sa balat ng lupa, DJ Joey Boy. At eto na kanina sa GV Balita Express ay napag-usapan natin ang yung sa Dole, balita ng Dole, na posible daw pong mabawasan ang 1 milyong benepisyaryo ng tupad. So, shout out po. So, masisipag magwalis, ano? At DJ Joey Boy, can you tell us more about itong mababawasan daw ang benepisyaryo ng tupad? Eto na nga, mga DJ Frankie, mga ka-vibes ha. Ayon ho, sa Dole ay maaari daw kong magbawas ng halos 1 milyong benepisyaryo ang mga miyembro ng programang Tupad. Ang dahilan po niyan ay dahil ho nabawasan ng 6.3 billion pesos ang pondo ng nasabing programa sa susunod na taon. Ibig sabihin ho niyan ay yung dating 17.3 billion pesos noong 2025 ay sa susunod na taon ho ay 11 billion na lamang ang binigay na pondo ng pamahalaan. Dahil ho diyan ay nagbabala ho si Senador Sherwin Gatchalian na magiging malaki daw ang epekto ng nasabing bawas pondo, lalo na doon sa mga benepisyaryo, lalo't ang mga miyembro nito ay nagmula doon sa mga tinamaan ng kalamidad at ang halos kalahati nga daw ng benepisyaryo ay nagmula doon sa mga tinamaan ng lindol at ng kalamidad. Ayan. Kaya naman parang ito yung magiging way ng Dole para pagkasyahin yung budget nila, DJ Frankie. Magbabawas sila ng halos 1 milyong benepisyaryo sa nasabing programa. Yes, and in this way, I think ay inaalat lang ng maigi ang budget. Tama ba, DJ Joey Boy? Would you agree? Oo, kailangan talaga na maalat ng budget. Lalo na't alam naman natin na may diyan sa programang yan, may mga sinasabi na parang may mga palakasan thing din, DJ Frankie, dahil sabi nila kahit naman daw hindi qualified na maging miyembro ng Tupad, ay nagiging miyembro dahil sa may kakilala sa mga nakaupo sa barangay. Kasi alam naman natin, barangay level ito. So kapag kamag-anak ng konsehal, kamag-anak ng secretary o ng treasurer, ay matik nakasama daw sa mga ganitong programa. So ito ay pag-aaralan muli ng Dole, DJ Frankie. And at the same time, nanawagan din pala si Senador
Senator Rodante Marcoleta dahil nung kanilang sinusuri ang nasabing programa, may nakita ang Commission on Audit o COA na may halos 2.5 million pesos ang sobrang bayad sa 77 na beneficiary lang yan, DJ Frankie, pero nasa 2.5 million pesos ang sobrang bayad. Ayan. So what more kung kung umabot pa ng 1,000 beneficiary yan. So kaya po ay magsasagawa ng impact study ang DOLE upang masukat pabaga, DJ Frankie, kung mabisa pa talaga ang programang ito, kung dapat pabagang ituloy o baka dapat nang tanggalin at palta ng ibang mas magandang programa. Yes, thank you so much, DJ Joey Boy. At tatalo naman tayo sa ating balita rin kanina mula sa GV Balita Express. Sanhi daw ng sunog sa opisina ng DPWH na tukoy na ng BFP. DJ Joey Boy, can you tell us more about it? At nasabi kasi, nabanggit na may nasunog daw na computer. Ayon sa BFP ay short circuit. Ayan. Konting informasyon, DJ Joey Boy. Oo, kahapon nga mga ka-vibes ay kung ating mamabalitaan, dakong alas 12:30 ng tanghali ay talagang sumiklab ang malaking sunog sa Department of Public Works and Highways Bureau of Research and Standard Office dyan sa Quezon City. At sa sobrang laki ho ng sunog ay umabot pa ito sa ikatlong alarma at naapula halos ang 2 oras. At ayon nga po sa balita ay short circuit daw ang dahilan ng sunog dyan sa record section na matatagpuan sa 3rd floor ng building. Nilinaw naman kaagad, DJ Frankie, ng DPWH na walang mga ebidensya o mahalagang dokumento ang nadamay at konektado sa flood control project anomalies ang nasunog. So safe daw ang mga ebidensya sa flood control projects, DJ Frankie. There you have it mga ka-vibes. At syempre, manatiling nakatutok ha. At binabati ko muna ang lahat na nakikinig ngayong umaga. If nagda-drive ka ngayon, put your seatbelts on, use the proper turning signals, drive safely po. At sunod po tayo sa tamang batas trapiko. At kung ikaw ay nanonood sa aming Facebook Live this morning, ay Good Vibes Morning sa inyo. And have a beautiful, beautiful Thursday. DJ Joey Boy, meron pa tayong sunod. Mga pagdinig ng ICI ila livestream sa susunod na linggo. DJ Joey Boy, ito ba ay may pros and cons? Or ito ba ay pagsunod lamang sa pagiging transparent sa taong bayan? Ay, for me, maganda, DJ Frankie, na ito ay i-live stream dahil syempre may bago ito na ay, naman kayong papanoorin at susubaybayan. Oo, may bago na namang chapter ang ating susubaybayan, mga ka-vibes. Ayan, pero maganda kung ako ang tatanungin, personal opinion, DJ Frankie, maganda na i-live stream ito dahil ito ay talagang kailangang malaman ng taong bayan kung paano nga ba sinusuri at kung paano nga ba yung way ng pagtatanong. Ito ba ay talagang ang way ba ng pagtatanong ay kung paano magtatanong ang isang ordinaryong mamamayan sa mga politiko, o ang pagtatanong baga ay parang you are directing to something na sagot na gusto mo lang marinig, mga ganyan. So for me, it's good na talagang ito ay i-live stream para malaman ng taong bayan. I understand meron tayong tinatawag na trial by publicity, pero hey, it's 2026, may technology na tayo, at saka siguro naman ay ngayon mas maganda na aware yung mga Pilipino at yung mga butante sa mga issue na nanggagaling. So, saan nga ba ginagamit ang pera? Yan. At yan na ha, mga ka-vibes, direct sa punto, no, DJ Joey Boy, lahat naman ay nasabi natin. At eto pa, DepEd nag-anunsyo ng wellness break from October 27 to October 30, 2025. DJ Joey Boy, nung panahon ko, sem break lang to. Oo nga kahit nung panahon ko rin, sem break din ang tawag dyan. Pero maganda ngayon, DJ Frankie, na nagawa ng, nagpatupad ang Department of Education ng wellness break. Kasi nga naman, lalo na sa panahon ngayon na sunod-sunod, ang eskwelahan kasi natin ay hindi lang naman ngayon eskwelahan, kundi maging sa mga panahong ito, siya rin ay evacuation center. May mga napapanood akong vlogs ng mga vloggers kung saan yung school ay eskwelahan sa umaga at siya ay evacuation center sa gabi dahil may mga kababayan pa rin tayo, lalo na doon sa mga tinamaan ng matinding lindol, na hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan at hindi na sila magkasya sa mga evacuation centers at saka mga covered courts ng kanilang lugar. Kaya ang nangyayari ay siya ay nagiging evacuation center. So maganda na nagawa ng DepEd na magkaroon ng parang inset ang tawag nila yung parang
in-service training, mid-year in-service training. Kaya naman may ganito, DJ Frankie, para makapag-training din yung ating mga guro sa loob ng 3 araw, and at the same time makapagpahinga din naman yung ating mga mag-aaral at yung mga kasama sa pamilya nila. Ayan. Yes, So maganda at ito ay naisip ng DepEd. At syempre, DJ Joey Boy, no, sa pagtawag pa lang, kasi minsan, the way we use our language or the words that we use, parang it gives impact as well. Bilang wellness break, ang tawag dito ay they get to acknowledge, no, ang wellness ng bawat isa, especially sa estudyante. If napapansin nyo mga ka-vibes, yung mga anak nyo, baka mayroon ng mga eye bags, at pagod na, baka daig pa yan ang nag-overtime at baka pagod na nga. So they need this wellness break. At mamaya mga ka-vibes, may makakapanayam tayo at paano ba ito related. And mostly for kids, adults, lahat, bata, matanda, may ngipin na wala. Ang ating next segment po ay para sa inyo. Abangan nyo mga ka-vibes, pag-uusapan natin ang ating kalusugan. At eto pa, DJ Joey Boy, sa bansang ito napakadaming lamok. Pero nabalitaan natin, unang lamok sa Iceland na tuklasan. DJ Joey Boy, kunting information sa usaping ito. Actually, nakakatuwa. Kahit ako ay nagulat nung nabasa ko yan, DJ Frankie. Abay, ang Iceland pala ay isang lugar na walang lamok. Pero recently nga lang, natuklasan ko ang unang lamok sa Iceland na isang bansang tinukoy na kilala bilang isa sa mga lugar na walang lamok. Ayon po yan sa mga researcher. Tinawag na 3 Culiseta annulata o 2 babae at isang lalaking lamok ang nakita 30 kilometers north ng Reykjavik, ang kabisera po ng nasabing bansa. Ayan. Ayon sa isang entomologist mula sa Natural Science Institute of Iceland, ang mga lamok daw po yun ay nahuli gamit ang wine ropes, isang pamamaraan na ginagamit upang makahikayat ng mga insekto. Ayan. At kinikilala naman DJ Frankie ng mga eksperto na first time ngang natagpuan ang mga lamok sa kalikasan mismo ng Iceland. Bagamat una nang iniulat na natagpuan ng Aedes nigripes, isang Arctic mosquito species na lamok ang naitalang nakuha noon mula sa isang eroplano sa Keflavik Airport ilang taon na ang nakakaraan. Posible daw DJ Frankie na ang mga lamok ay naipakilala sa bansa sa pamamagitan ng mga barko o container kasi daanan ng ng mga container ships itong Iceland ay baka nakiangkas ang lamok doon at saka kaya nakarating ng Iceland. Dagdag pa ng nito na kinakailangan daw i-monitor DJ Frankie ang naturang lamok na tag spring upang matukoy ang kanilang pagkalat. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ang pag-init ng klima ang dahilan ng pagdapo ng mga lamok sa Iceland dahil ang species umano daw na nakita doon DJ Frankie ay matibay na panangga o may matibay na panangga sa malamig na klima. Ayan, kasi iniisip nila dahil nga sa global warming DJ Frankie dahil nga yun ang gusto ng mga lamok, hindi ba kaya dito sa atin sa Pilipinas sa mga tropical countries ay maraming lamok dahil yun yung isa sa kanilang survival. Pero dahil nga ang Iceland ay napakalamig na lugar ay bihirang mabuhay doon ang lamok. At sinasabi nila na dahil global warming kaya nagkakaroon na rin or na-introduce na rin yung lamok sa kanila. Pero yun ay mariing pinabulaanan ng nasabing researcher at sinabi nga na matibay ang panangga ng nakitang lamok sa malamig na klima, DJ Frankie. And yes, DJ Joey Boy, other than this, itong balitang unang lamok sa Iceland na tuklasan, nasa isip ko baka ito ay zombie. Zombie pala, But anyway, DJ Joey Boy, paalalahanan mo naman ang ating mga ka-vibes kasi nag-ulan-ulan nito recently. Baka may mga na-imbak na tubig. So, dito naman tayo sa Pilipinas. Take care natin yung ating environment. Ayan, paalala lang sa ating mga ka-vibes. Oo, usapang lamok na lang din naman tayo mga ka-vibes. Ay talagang dahil nga ho sa recently na pag-uulan at ngayon nga ay may bagyo pa sa Northern Luzon mga ka-vibes, ay amin po kayong pinapaalalahanan na maging malinis po. Tingnan po natin ang ating mga kapaligiran. Baka po may mga stagnant water na naipon. Ayan po ay talagang napakadaling pamugaran ng mga kitikiti at ng mga lamok. Kaya kailangan po nating maging malinis. And at the same time, kapag medyo malago na, kapag ganitong malinis
malimit ang pagulan, DJ Frankie, mabilis ding lumago ang mga damo. At ang mga damo rin ay isang tirahan ng mga lamok. Kaya kung kayang magtabas, maglinis, at bawasan yung mga dahon sa paligid, ay maganda rin po iyan para tayo ay safe. And at the same time, ay mayroon naman pa tayong mga nabibili na mga insect repellents, mga lotions, mga oils na pwede nating gamitin tuwing hapon at tuwing umaga dahil sinasabi na yung mga lamok na may virus na dengue, ayan, madadaladang dengue, ay dyan lumalabas sa mga oras na yan. Kaya manatili po tayong malinis sa ating kapaligiran at tingnan at suriin ang ating pamilya at mga simptomas din. Maging aware din tayo, DJ Frankie, sa mga simptomas ng dengue. Yes, thank you so much, DJ Joey Boy. Meron ko bang pag-Good Vibes morning message sa ating mga ka-vibes nanonood ngayon sa Facebook Live at nakikinig sa radyo? Siyempre, good morning muli sa ating mga ka-vibes. Maraming salamat po sa pagtambay at pakikipagbalitaktakan sa amin, DJ Frankie. Sa inyong mga mensahe, ayan, bukas na bukas po ang programa ni DJ Frankie. Padala lang po kayo ng mga mensahe at mga pabati dyan. At siyempre, batiin ko lang lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa kanilang mga tahanan this morning. Tutok lang po kayo kay DJ Frankie, siksik, liglig at tumaabang ang informasyon ngayon. At maganda ang susunod na segment. Ayan, para sa lahat, DJ Frankie. Ayan, thank you so much, DJ Joey Boy. Again, binabati ko po lahat ng mga kaibigan natin dyan sa bagong palengke ng Batangas City. Happy Webesan po. At sila Miss Chantel Antenor, sila Miss Freya. Good vibes morning po sa lahat sa inyo. And at 7:44 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie, spreading good vibes this morning at nakasama natin si DJ Joey Boy dito sa Good Vibes Balitaktakan at manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware at GV updated. For your next song, here is Ikigai by Dionella featuring Looney. Dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.